Marami ang naloka at naaliw sa mga paandar ng unkabogable star na si Vice Ganda sa kanya nakaraang Super Divas concert. Natampok din ang Asia songbird na si Regine Velasquez na ginanap sa Smart Araneta Coliseum noong August 9, 2025. Ngunit marami ang bumabatikos ngayon kay Vice dahil nahaluan ng kontrobersya ang kanyang pagtatanghal. The Philippine Showbiz List presents highlights, celebrity sightings at controversy sa Super Divas concert ni Vice Ganda. MC and Lassie shared laps with Vice Ganda at Super Divas concert. Ang Super Divas concert ay hindi lamang gabi ng kantahan at biritan, kundi pati ng walang patid na tawanan at asaran. Lalo na nang muling magtagpo sa stage ang Uncoverable Star at ang kanyang mga kaibigan sina MC Moa at Lassie Marquez. Naging espesyal ang moment na yun dahil pinatunayan ni Vice na nawala ng issue sa pagitan nila ni MC at Lassie sa kabila ng mga nakaraang usap-usapan. Sa gitna ng show, nilapitan mismo ni Vice ang dalawang komedyante na nakaupo sa audience at biro niyang kinastigo ang mga ito sa kanilang ginagawang pagpapakita sa kanyang concert. "Ba't ka nandito?" Magagalit si Christopher Min, ani Vice habang papalapit kina MC at Lassie. Sinundan pa niya ito ng, ang alam niya, magkaaway tayo, sisirain niyo yung narrative, mawawalan sila ng content, bakit ka nandito? Napatawa ang buong audience sa birong ito, lalo na nang sumagot si MC, "Siyempre, hindi naman pwedeng ma-miss yung concert mo, di ba?" Hindi naman pinalampas ni Vice ang pagkakataon na magbigay ng dagdag na aliw. In-acknowledge pa niya si MC bilang si PBBM na kahit abala umano sa Malacanang ay nagawang dumalo sa concert. Samantala, ipinakilala naman niya si Lassie bilang si Digong na fresh pa raw mula sa Hague courtesy of ICC. Ang naturang segment ay agad kumalat sa social media kung saan makikita ang natural na chemistry at kulitan ng tatlong komedyante. Vice ganda through shade anew at Christopher Min during concert. Tila alam na alam ni Vice na marami sa kanyang mga fans ang umaasa na magbabanggit siya ng patama sa showbiz talk show host na si Christopher Min sa kalawang gabi ng Super Divas concert. Sa 4 na oras sa puno ng sayawan, kantahan at komedya, nagbitiw si Vice ng mga linya na ikinatawa at ikinaingay ng buong venue. Anya, matalas ang memory ko kung sino ang number one basher ko na agad na sinundan ng malakas na tawanan ng mga manunood. Dagdag pa niya, I'm sure may mga padala siya rito ngayon. Tapos titingnan nila, sold out ba? Parang hindi naman sold out. Tapos iko-content nila yan for monetization. Hindi ba rin doon tumigil si Vice? Anya, alam ko rin ang mga demonya na yan. Hindi naman lahat na nandito supporters natin eh. Yung iba, nagko-content din para marami silang views. Aabangan nila yung sablay, tapos yun ang ipopost nila. Alam na alam ko yan. Ginawa ninyo akong lifestyle nyo. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan sa simula, marami sa audience ang naniniwalang si Christopher Min ang tinutukoy ni Vice, lalo't patagal na may tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa latter part ng concert, na pumasok sa eksena sina MC at Lassie, ay direkta na lumabas ang pangalan ni Christy sa bibig ni Vice. Sa kanilang skit, hinikayat ni Vice si MC na imbitahan si Lassie na sumayaw. Tanong ni MC kay Lassie, okay lang ba na magsama tayo ngayon? Sagot ni Lassie, gusto mo na ba? Di ba pinaalis mo ako? Biro naman ni MC, baka may nagvi-video. Muling sumabog sa tawanan ng audience ang pasingil na sabihin ni Vice, gusto mo isama natin ngayon dito sa Senator Bam para safe tayo? Masarap kasing makitang nagkakaisa at nagkakasundo. Pwede namang isettle ang magkakaibang opinyon. Pahayag pa ni Vice. Pinapakita lang natin na nagkakaisa tayo, ngunit hindi pa rin nawala ang trademark humor ni Vice. Sana hindi na lang tayo pumunta. Nalaman tuloy nila magkakabati tayo. Anya na may halong tawa. Biro pa ni Vice, malulungkot na naman si Christy. Masisira yung narrative ni Christy kapag hindi tayo magkaaway. Huwag kayong mag-alala, may magtatanggol sa atin. Agad naman nagtanong sina MC at Lassie. Sino? Walang kaabog-abog na sagot ni Vice. Bea Alonzo. Si Bea na kilalang hindi rin kasunod ni Christy ay naging bahagi rin ng punchline ng gabi. Sabay-sabay pang sumigaw ang trio, Bea, 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 na lalo pa nagpasaya at nagpasigla sa crowd. Vice was criticized, called for a boycott, and received open letter over joke about former President Rodrigo Duterte. Nanawagan ng mga supporters ni former President Rodrigo Duterte na i-boycott si Vice matapos magbiro ang komedyante tungkol sa isang libreng biyaheng papuntang The Hague sa pamamagitan ng International Criminal Court o ICC na malinaw na patama o mano kay former President Rodrigo Duterte. Kilala si Vice bilang isang vocal supporter ng dating Vice President Leni Robredo at isa sa mga skit na kanyang ginawa sa Super Divas concert, naging tampok ang sariling version niya ng viral Jet2 holiday ad. Sa kanyang bersyon, idinagtong ni Vice ang issue tungkol kay former President Rodrigo Duterte na ayon sa kanyang punchline ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague.
Sa stage, sinabi ni Vice, "Nothing beats a jet ski holiday. Ride now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get a limited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink, lawan, and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga niyo." Agad ito nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa online community. May mga netizens na natuwa at sumang-ayon sa birong ito, ngunit marami ring supporters ng dating Pangulo ang nagpahayag ng galit at pagkadismaya. Sa magkahiwalay na Facebook post, kapwa pinuna ng pro-Duterte blogger na si Crisette Chu at British citizen at vlogger na si Malcolm Kunlan, si Vice, sa tinukoy nilang pangungutya kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ayon kay Crisette, "The way you mocked PRRD at his lowest, I'm sure you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Millions of us will wait for it. I personally will not be supporting any brand that has Vice Ganda as their endorser. I'll just let karma do its work." Nakatanggap naman ng isang open letter si Vice mula kay Malcolm matapos ang isang joke niya tungkol kay former President Rodrigo Duterte. Sa isang mahabang Facebook post, ikinuwento ng British citizen na matagal na niyang sinusubaybayan ang mga palabas at proyekto ni Vice at maging iba pang programa ng ABS-CBN. Anya, hanggat maaari ay iniiwasan niya magbigay ng komento tungkol sa politika at kultura sa Pilipinas upang hindi makasakit ng damdamin. Ngunit sa pagkakataong ito, napilitan siyang magpahayag ng saloobin. Sa tingin niya ay lumampas na sa linya ang biro ni Vice. Tinawag ng British citizen ang ginawa ni Vice na "in poor taste" o hindi kaaya-aya, lalo na't binanggit dito ang isang dating leader ng bansa sa paraang ayon sa kanya nakakasakit sa ilang Pilipino. Binigyang diin pa niya na bilang isang public figure, may responsibilidad si Vice na magpakita ng respeto at iwasan ang mga biro na maaaring magdulot ng pagkakahati-hati ng opinyon sa publiko. Dagdag pa ng British citizen, umaasa siyang humingi ng paumanhin si Vice sa naturang joke, hindi lamang sa mga supporters ni former President Rodrigo Duterte, kundi pati na rin sa mga Pilipinong nakaramdam ng pagkainsulto sa ginawang skit. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!